panahon din. Ang Bible mo, nasaan? Oh, dali pa yun. May salamin ka. Hindi ka nakakano. Ay, yung binigay ko sa Bible, maliit. Yung binigay ko sa yung Bible. Paliwanag pa nga ito eh. Mababasa ko yan, pero matagal. Malabo. Ito, hindi naman ito Ito. makakita, ito lang. Awit 91. Bible. Awit 91. Yan, inaayaw na ano kasi iisa lang naman yung kanya-kanya lang pala. Oo, kanya-kanyang paniniwala. Yan. Hindi tayo sa mga ngaral. Mga ngaral. Ito, mga ngaral. Mga ngaral. Saan ba yun? Yan, sige. Mga ngaral 3. Ayan. Hindi ko talaga mabasa. Mga ngaral 3. Ang lahat. May kanya-kanyang panahon. Ang lahat ng pangyayari. Salamin, ano? Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panunod ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, at ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay, ang panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pagdiba, at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha, ang panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagbubuksa, ang panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkalat ng mga bato, sa panahon ng pagtitipo sa mga ito. Ang mga panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Yun. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay sa panahon ng pagtatapos. Ang panahon ng pagpunit ng panahon at pagtatahi ng mga panahon. Ang pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal, ang panahon ng pagpupuos. Ang panahon ng pagdidikma at panahon ng kapayapaan. Ayun ang inaano, di ba? Panahon kaya totoo nga. Panahon nga, di ba? Ang panahon ng paghilang, panahon ng pagkamatay. Di ba? Ang dami ngayon namamatay. Bata pa lang, kapanganak pa lang, di ba? Namamatay na. Tapos, mayroon naman ngayon, pumapalit naman, na pinapanganak naman. Paulit-ulit lang siya, di ba? Panahon ng pagkapuot, panahon ng silang, Pagsibol. pagsibol-sibol. Ganun din at ganun din ang nangyayari sa akin, paulit-ulit lang. Pero kailangan ang pinakabuod nito talaga, yung kailangan natin na huwag tayo mawala ng pag-asa. Diba? Si Jesus hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ni Lord kasi ganun na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa mga tao na nakakilala kay Jesus Christ. Tayo yun, mga tao na, yun ang sinasabi nilang iglesia, hindi yung iglesia ng Kristo. Yung iglesia na tinatawag, tayo yun. Tayo yun, mga tao, na nakakapakinig sa salita ng Diyos. Yung nga, ang sabi nga, di ba, kahit na daw anong rehilyo natin, hindi tayo kayang iligtas kung hindi natin tatanggapin si Kristo sa puso natin. Di ba? Kasi ang dami nagsasabi, ay, ano ba yan, ganon. Hindi, sarado katoliko kami. Hindi. Kahit sabihin mo pa sarado katoliko ka, kahit born-again ka pa, kung hindi mo tinanggap si Kristo sa puso mo, focus yun. Diba? Ayun ang sinasabi na tanggapin natin si Jesus Christ. Kaya nga sabi may kanya-kanyang panahon. Si Jesus Christ ang nagtakda noon ng panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Tingnan mo ngayon, hindi ka na magtataka kung nagkakaroon sa ibang bansa. Diba? Nagkakagulo na, nagbubumbahan na, pati naman itong mga nakikisaw-saw na itong mga ibang bansa. Diba? Kaya, huwag ka na magtaka kasi nakalagay naman yan dito sa Biblia. Nandito yan sa Mateo, nakalagay yan dito. Nagkakaroon ng dikmaan. Nandito yan sa Mateo. Ito ba yun? Ito, sabi niya. Pagkakanig kayo ng alingaw-ngaw, labanan. Pagkakanig kayo ng alingaw-ngaw, labanan, at mga balita tungkol sa dikmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari mga ito. Ngunit hindi po ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom. Totoo naman, alam mo saan nagkagutom? Sa ibang bansa. Wala na silang pagkain. Inahagisan na lang sila ng pagkain, di ba sa Israel? Maawa ka din sa mga bata. Nilalagdag nila ng pagkain. Tapos yung mga magulang nila nagkawatak-watak na. Hindi na nila nakita yung mga magulang nila.
Yun na Takbuhan sa nakakaawa. bundok, no? Mga nagtakbuhan sila, kawatak-watak mga anak, kawawa. Ngayon, nagdidira doon. Nagigira ngayon sa Israel eh. Kaya yan eh, ito na nga Tapos oh. nagpapalipad din ng mga May katotoo na talaga yung sinasabi nila.